O game. Yung pagkakatanong ni ni Senador Senator. Robin Padilla, nung kung sino yung, ano ba yun? Cameraman. Ganon, ng video. Namang cameraman yun eh. Ako ho mismo, napanood ko yun mga kababayan eh. No? Mismo ko pong natunghayan, yung live ng Vice Presidente, walang camera yun. Kumbaga, parehas po kung ano yung ginagawa kong pagla-live, ganun din po yun. Na ano lang po, na may mga kasama siyang mga vlogger, dapat ipatawag din yung mga vlogger. Di ba? Oh, dapat ipatawag din yung mga vlogger. Nung sinabi ng Vice Presidente na, ano sabi ng Vice Presidente, pag may nangyari sa akin, may kinausap na akong tao, no? Patayin si Bongbong, patayin si Lisa, patayin si Martin Romualdez. Maliwanag na maliwanag nun. No joke pa nga eh. Sabi ni Ma'am Lisa, yun eh, Zoom meeting daw yun. Oh. Ang gusto kasi, mga kababayan, na mangyari ng mga DDS, ay ipamukha nila sa mamamayang Pilipino na hindi authentic yung video, hindi totoo yung video, no? Na ano, AI yung video, Diyos ko naman, walang maniniwala ho niyan. O tuloy natin. Nasa ano ba siya nun? Kumbaga Relevant pa ba relevant siya? pa ba yun? Oo. Irrelevant ho yan sapagkat kung inyong gugunitain, ito ho ay hindi Zoom eh. Ito ay Facebook live stream ni Vice President Sara. Siya mismo ang nag-set up nung kanyang live stream. Ayan, naalala ko pa nga, di ba, pag nagla-live sila, ang sinasabi nila doon, puro kasinungalingan. Pinatayan po kami ng ilaw dito, wala na po. Yung tipo bang kinakawawa sila doon sa loob ng kulungan. Tapos biglang may kumatok na gwardiya yata nila yon. Pagkatok, binuksan yung ilaw, nandun pala, sila lang pala ang nagpatay ng ilaw doon sa loob ng kulungan, mga kababayan. Oh. Maaring ginamit niya dyan, laptop. So, wala akong cameraman yan. Ang cameraman yan, ay yung siya rin mismo, yung laptop niya ang ginamit niya. Nung siya ay mag-live stream, wala akong nagtatanong sa kanya. Nag-monologue siya, nagbanta siya, nagmura siya. Kahit anong palusot ho yun, hindi malulusutan, mga kababayan. Mismo, biruin niyo po, eto, alisin ko ito, no? Etong lawyer nila, mga boss chief sir, kung sinasabi ninyo na hindi totoo yung video, kung sinasabi ninyo na peke yung video, bakit naman naamin itong lawyer nila na ito? Sa umano'y pagbabanta ni BP Sara Duterte. Sabi dito, when BP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte. Nung sinabi ni Sara Duterte, yang mga salitang iyan, siya ay hindi nagre-respond as Vice Presidente ng Pilipinas. But Sara Duterte as a wife, mother, daughter, and sister. So sa madaling salita, nagbanta talaga ang Vice Presidente. Di ba? Hindi ko lang ho alam, mga kababayan, kung ito pong si Attorney Mark Binluan sama sa mababato ng laptop ng Vice Presidente. Diba? Basahin ulit natin. When BP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte as the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives. Aba, buhay nila ang pinoprotektahan. Siya ang nagbanta, pero buhay nila ang pinoprotektahan. Sabi ni Commander Churba, yan yata yung binatukan ni Sara eh. Baka ito yung ito yung nahagisan ng laptop. Ano po? Bakit? Paano nangyari yun? Na buhay nila ang pinoprotektahan. Samantalang sila ang nagbanta. The truth of the matter is this. She and her family were threatened, and while her response was unconventional, it was justified. May banta sa buhay nila? Parang wala naman akong narinig na ganun. No? Ano yun? Naipit lang. Doon sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo, biglang nagkaroon na ng banta. No?
sa buhay ang Vice Presidente at ang kanyang pamilya. Para namang ano, parang hindi naman kapani-paniwala yun, mga bossing. Ito pa, mas maniniwala pa ako dito, no? Yung sinasabi ni Montulfo, mga kababayan, ayan no, yung sinasabi ni Montulfo, BP Sara at Zulaika may relasyon, mas paniwala pa ito, mga bossing eh. 'Di ba? Biruin mo. Ay hindi, pinapatawag si Zulaika, 'di ba? Pinapasampi na si Zulaika para dumating doon sa impeachment. Ang tanong, tutuloy at sasama at ano na din kaya ang Vice Presidente? Magpapakita at dadalo na din sa impeachment ang Vice Presidente. Kasi si Zulaika, pinapadalo di ba? Nung sa Congress, nung dumalaw si Zulaika, nandun ang Vice Presidente. Noong pumunta sa loob ng kulungan o dinala sa loob ng kulungan si Zulaika Lopez, hindi din nagpatinag ang Vice Presidente at nagkulong din doon, mga kababayan, di ba? Sabi dito, BP Sara at Zulaika may relasyon daw po, sabi ni Montulfo. Kaya hindi maiwan. Manila, Philippines, matagal na anyang may relasyon sina Sara at Chief of Staff na si Zulaika. Ito ang ibinunyag kahapon ng dating kolumnista na si Ramon Tulfo sa kanya. Di ba may asawa't anak ang Vice Presidente. Ang asawa nga, Ma'am Tingting, shoutout po sa inyo, at Ma'am Pia, no? At Inamo TV. Di ba si Man Scarpio, asawa ng Vice Presidente? Bagay, magkakakilala yan. Nakakausap nga ni Ramon Tulfo ang dating Presidente Rodrigo Duterte, di ba? Malamang may alam diyan sa mga background. Sa social media post, nagtanong si Tulfo kung bakit ayaw iwanan ni BP Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Lopez na ilang araw nang nasa batasang pambansa detention. Yun po yung nakulong. At doon din po, mga kababayan, nagbanta ang Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo sa sobrang gigil. Pero hindi lang ho doon. Kasi meron pang ibang mga press conference ang Vice Presidente na ang sinasabi ay pupugutan ng ulo ang presidente natin. Kung matandaan nyo yun. Kaya nga, sabi hindi lang isang pagkakataon yung pagbabanta ng Vice Presidente. Talagang meron ng plano, may balak na kung maririnig mo man yung ibang mga press conference nila, kagaya ng putol ulo, pugot ulo, hukay bangkay. Iba trip, pero hukay bangkay. Ayon sa dating veteranong kolumnista, luba ang pangangalaga ng Vice Presidente sa kanyang Chief of Staff, kaya nagdesisyon siyang samahan ito sa piitan sa Kamara. At na pinagtataka naman anya ng mga kongresista. Okay, ito ang sagot. Si Sara at Zulaika ay matagal nang magkasintahan. Di ba ninyo nahahalata? Tomboy or AC/DC siya. Pwede sa lalaki at sa babae. Siya ay bi.